Hi guys! So, maraming beses ko nang ginawa tong DIY na pot holder. Pero, lagi pa rin ako nakaka-receive ng comment na nakakalito daw. Nakakalito pa rin ba? Or masyado daw mabilis. So, this time gumawa ako ng video. Meron din isa, gusto niya wag i-cut. Pero kasi kung hindi ko siya i-cut, sobrang mahaba yung video, di ba? So, ika-cut ko lang siya sa ika-cut ko na lang siya sa parte na mahalaga ba. So, sana this time tong gagawin kong video mas detailed na siya, step by step. At saka meron din nag-request na dalawang kulay, di ba? Ayan. Yung stripe ba to? Basta dalawang siyang kulay. Sana mas makagawa kayo ng mas maganda. Depende kasi yan sa tela nyo guys. Depende kasi sa tela na gagamitin nyo. So, kung may maganda kayong tela, siguro mas maganda yung result nyo. Di ba? Sundan nyo lang tong video na ginawa ko guys. So, ayan, need natin ng dalawang damit na hindi na ginagamit. Bali, kailangan nabibinat yung tela niya. So, dahil dalawang kulay ang kailangan natin, so dalawang t-shirt ang gagamitin natin. Or anything na makaka-provide kayo ng dalawang magkaibang kulay na tela. So, basta nabibinat siya. And then, ayan, gugubitin natin siya ng ganito. And then, ganito kalapad. Okay na to siya. Kasi bibinatin pa naman natin siya mamaya. Tapos, para mas mahaba-haba na siya, pag andito na kayo na part, ganituhin nyo lang siya paggupit, Ayan. Gayahin nyo lang to. Para dugtong pa rin siya ba? Para no need nyo na siyang tahiin or buhulin. Ganituhin nyo na lang siya. Parang isegue nyo ba? Para continue pa rin yung pagkakagupit niya. Hanggang sa makuha nyo yung desired length niya. So, pag nakuha na yung gusto nyong haba, putulin nyo na lang hanggang sa dulo. Okay? Ganun rin ang gawin nyo sa isang kulay. And then, pag okay na, ayan, binatin natin siya ng ganito. Ayan, para maging ganito siya, ganito ang itsura niya. Para maging ready na siya para sa gagawin nating pot holder. So, yun din ang gagawin natin sa isang kulay. Ayan, so ready na itong dalawang tela natin. Kailangan din natin itong cardboard. So, kung meron kayong mas makapal nito, mas maganda. So, 14 cm to ha. Centimeter naman yung gamit ko nito. Square siya, square. Pero ang output nito siya is rectangle. Pero square ito siya. Maglalagay ako ng linya muna. Dito, 1 cm. Magkuhan tayo ng 1 cm. Yan, 1 cm. Yan. Tig 1 cm, Ayan. Kasi ika-cut natin yan mamaya. Then, ito din sa kabila. So, ika-cut natin to ng ganito. So, bawat dito, i-cut natin. Yung tig 1 cm. Sana mas malinaw to. So, next is, yan. Ito yung sa dulo niya. So, mag-iiwan tayo ng dulo. And then, ganyan. Ipit mo siya dyan. Tapos, punta tayo dito sa kabila. And then, ayan, ipasok natin dito sa kabila. Tapos, ganito. Sa likod niya, and then pag ganyan, tapos pag ganito, and then ayan guys, ipaulit-ulit lang natin to siya, ganyan. Hindi ko na i-forward ha, kung kayo nang bahala para mas madali nyo sundan. Ganito, ganyan ulit. Ulit-ulit lang talaga yan siya guys. Ganun. Ganyan na naman. Tapos ganito na naman. Ayan,
siya guys hanggang sa abot siya sa dulo. Ayan. Oh, ayan, di ba? Oh. And then, yung dalawa, yung gusto ng stripe or dalawang kulay. So, putulin natin siya dito para maglagay tayo ng ibang kulay. Pwede nyo siyang ibuhol yung magkabilang dulo para magdugtong. Pero yung isang video ko, since binuhol ko yun siya, dito naman tatahiin ko. Nahin natin para pagkuha mamaya. Ana. Tapos, pa-alternate siya. Pasok natin siya pa-alternate. Ayan. Tapos, igitin natin yung iba. Oh, ayan, di ba? Dalawang kulay na siya. Igitin natin para ilagay natin ng ganyan para mamaya kung talaga siya siksik. Yan. Tapos pabalik na naman. Ayan, oh. Pasok na naman na ganito. Di dalawang kulay siya. Pasok na naman natin siya pabaliktad. Tapos alternate na naman siya. Ayan, oh. Ayan. Igitin na naman natin. Ayun. Tapos, ganyan mo. Oh. Diba? Dalawang kulay na siya. Stripe na. Tapos, ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang yung gagawin natin. Pero, halinhinan. Ayan, sa bandang gitna na tayo, o diba? Nakaabot na ako sa gitna. So, yan, tuloy lang natin siyang ipasok ng pa-alternate. So, ganito yung magiging itsura niya pag nasa gitna na kayo, guys. Parang ganoon. So, okay lang yan siya kasi mafi-fix din naman natin yan siya mamaya pag matapos na tayo. Yan, so, tuloy lang, guys. So, gamitan natin ng matulis.
Ayan. So, since dito yung pinaka-first na tali, para magdugtong, papasukan ko pa to ng isa para pang-abot sila ba. So, isa pa kahit medyo masikip na siya, pwede pa yan. Kasi nabibinat naman. Ayan o. So, cut ko na lang to para hindi masyadong mahaba ang ipapasok ko. So, ayan. Natanggal na yung isa. Pero okay lang yan. Kasi last na din naman to. Then, pasok natin yan. Ayan. O, diba? Oo. So, ayan. Pang-abot na sila. So, i-cut ko na to. So, itatali ko lang. Tali ko lang siya. Para malak ang bawat dulo. Ayan. So, kunin na natin. Oh. Ayan. Then, dito sa kabila. Oh. Ayan. So, para magpantay siya, kaya yung dito, pag nandito ka na part, talagang i-compress mo siyang maigi para pag ito na sa endan niya, pwede natin siyang ganito ba? Ayan. O, diba? And then, ayan, dito naman, so para meron kang, diba, para pang sabit-sabit mo na ganyan. So, ikat ko muna to. Kasi ayan, nabuhol na naman yan siya. So, ito, tatahiin ko lang siya. Pag ganun. Tatahiin ko. So, ayan guys, ito na yun. O, di ba? So, kung makagawa kayo ng mas maganda, di mas mabuti. So, siguro sa tela to. Kasi, feeling ko mas maganda yung nagawa ko dati. Kasi yun dito, yun sa dugtong niya ba? So, or sa part na, hindi ko alam. Kasi lumabas yung part na may tahi. So, kayo na bahala guys. Kayo na mag-adjust. O, di ba? So, yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to. Sana this time mas malinaw na siya. Alright, thank you. Bye!